For almost 10 years walking with the Lord, masasabi kong hindi naging madali yung journey na to. May seasons of waiting, uncertainty, times of failing, and moments na hindi ko maintindihan kung anong ginagawa ni Lord sa buhay ko. But things become clearer as I look back. Every season has a purpose, every challenges has a lessons, and every delay was part of His perfect timing. By God's grace, I became who I am today. He never gave up on me. It's not just a story, it's a living, breathing, walking testimony of a God. Ako nga po pala si Joselito. Kasi sa iba, junior naman sa aking pamilya. Sa totoo lang, hindi ko na gustong pag-usapan yung Pasko kasi nga nakaraan na. Sabi nga nila, past is past. Pero hayaan yung ibahagi ko sa inyo kung paano kumilos at hinubog ni Lord yung buhay ko. How everything that happened to me shaped me into the person He wanted me to be. Isa akong batang malaya. Kung ano man ang gusto kong gawin, gagawin ko. In short, easy-go-lucky. Walang ginawa kundi mag-enjoy. Kasi nga, part of growing up, wala akong kasamang magulang, paglaki. Kasi galing ako sa broken family. Hiwalay yung parents ko, yung nanay at ate ko ay OFW. Kami lang ng kapatid ko yung naiwan. I was 15 years old back then. Hindi lang yung sarili ko yung responsibilidad ko, kundi pati yung kapatid ko. Sometimes, I feel like I was given a responsibility at a very young age. And parang wala akong choice but to deal with it. Sabi ko nga noon sa sarili ko, hindi ko nga maayos yung buhay ko Yung kapatid ko pa kaya. Kaya, imbis na magpakakuya, parehas kaming napariwara. Madalas, ang akala ng nanay ko, pumapasok ako sa eskwelahan. Pero ang totoo, nagka-cutting classes lang ako kasama ang mga kaibigan ko. Pagkatapos pa nun, pumupunta pa kami sa bahay ng kaibigan ko para tumambay hanggang sa mag-uwian. And then, one ordinary afternoon, pagkatapos ng klase namin, sa di ko inaasahang pagkakataon, I encountered Jesus. And that changed my life forever. It was August 27, 2016, alas 5 ng hapon. Lumapit sa akin ng isang kuya, si Kuya Janjan. Sabi niya sa akin kung pwede daw ba niya akong makausap kahit saglit lang. May isi-share daw siya sa akin. Marami nang lumapit sa akin pero that time, di ko lang alam kung ano yung nangyari. Tumango na lang ako. Nagagdi ako sa kanya kahit di ko alam kung sino siya at ano ang purpose niya. I didn't know na yung araw pala na yun became the best thing that happened to me. I accepted Jesus as my Lord and Savior. Iba pala yung feeling, no? Pag nasa presence ni Lord. Masaya kahit may problema. I enjoy the fatherhood of God. Wala man akong kasamang tatay growing up. He's been with me all the way. At doon ko nalaman, hindi pala ako nag-iisa. Kaya kami ng kapatid ko, maging ang ate ko, kapag umuwi siya, ay nakakasama ko na rin sa church at mag-serve kay Lord. Pero, sa kasamaang palad, hindi rin naging smooth. May time na gusto ko pa rin masunod yung sarili ko at hindi si Lord. May mga pagkakataon na ayaw ko pang magpakita sa life group leader ko, ayaw ko mag-reply sa kanya, hindi ako sumisipot sa araw ng life group, pero hindi niya ako sinukuan. Kulang na lang, isako niya ako, papunta sa church, hanggang sa tuluyan na rin akong lumayo sa kanya. Pandemic, naging madali ang pagtatago, kasi nga, bawal lumabas, bawal ang gathering. Pero, grabe si Lord, ang galing niya. All this time, hindi pala ako ang hinahabol ng tao, kundi ang Diyos ang patuloy na kumakatok sa puso ko. He continues to pursue me kahit hindi ako deserving. Kahit ako mismo ay yung lumalayo sa Kanya, hindi siya nagbago. Mahal niya pa rin ako. Until umuwi yung ate ko from Saudi, imagine, dating ini-invite ko sa church, siya naman ngayon ang naging kasangkapan ni Lord para muling makabalik ako sa presence niya.
Si Pastor, yung nag-officiate ng marriage nila ni Kuya Patrick. And then, they stay here in the Philippines for good. At yung amazing part, pati si nanay, tuluyan na rin nakakilala kay Lord. It was all part of God's plan. Grabe talaga, no? Pag si Lord yung kumilos. Pero, alam nyo, sa kabila ng lahat ng ginawa niya, I failed God once more. Nawala ulit ako sa Kanya. Mas pinriority ko yung studies ko kaysa yung pagsunod ko sa Kanya at yung relationship ko sa Kanya. At wala na akong time mag-serve sa Kanya. And then, the Lord humbled me. Bumagsak ako sa isang subject. And that causes me parang hindi makagraduate on time. At hindi lang isang beses 3 beses. 3 times po, no? Parang si Peter. 3 beses kinuha yung attention niya. It was the most painful and hardest part of my life. Masakit bumagsak, nakakapanlumo, but God allowed me to experience it para turuan akong magdepende lamang sa Kanya. He taught me that I should put God first above anything else. Trust in Him fully. And finally, grabe si Lord. I graduated from NU with a bachelor's degree in civil engineering by the grace of God. Akala ko, doon na nagtatapos yung pagsubok. Pero, surprise! Another chapter unlocked. Pagkatapos ko makagraduate, I need to prepare naman for my board exam. Hindi naging madali yung season na to. Dito talaga sinubok ni Lord. Hindi lang yung faith ko, kundi yung faith ng buong pamilya ko. Ang daming trials, sakit, financial struggles, and on the personal side, doubt in myself, and the constant fear of failing the people who believe in me. Kaya pag nilalamon ako ng negative thoughts ko, I choose to worship God. Sa bawat awit, paulit-ulit na pinapaalala sa akin ni Lord ang isang katotohanan. God never failed me. Doon ko muling naramdaman ang kapayapaan. Habang nagre-review ako para sa board exam, hindi ako tumigil sa pag-serve kay Lord. I continue to serve, pray, and fast. Kapag may gawain sa church, hanggat kaya, I keep showing up. Kasi alam ko sa sarili ko na kung may natutunan man ako nung college life ko, yun na yung unahin si Lord higit sa lahat. At gaya nga po ng sabi ni Lord sa Philippians 4:13, that I can do all things through Him who strengthens me. Believe in the life of Jesus. I believe it. I believe it. I believe it. Kaya naman, I proudly say sa lakas at biyaya ng ating Panginoon, nakapasa ako sa Civil Engineering Licensure Examination at isa nang ganap na Civil Engineer. Sa buong journey na yon, mas lalo kong napatunayan na hindi lang pala diploma ang binigay sa akin ni Lord, kundi tinuruan niya rin ako magtiwala, maghintay, at umasa sa Kanya sa bawat season ng buhay ko. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung isang katotohanan na paulit-ulit niyang sinasabi sa akin. God never failed me, and He never will. Indeed, what God said to me in Isaiah chapter 60, verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Right now, God is using me to reach out to people, telling my story, and sharing the good news of Christ with the youth. May mga kabataan na akong nililid sa life group. May mga taong pinagkatiwala na si Lord under my care. Ang dating inaalagaan, ngayon nag-aalaga na. I believe in the life of Jesus. I believe that He conquered death. I believe in the resurrection. I believe, say, I believe. I am Engineer Joselito G. Rivera Jr., a licensed civil engineer, a full-time disciple maker, and legacy builder.